Ano pong masasabi mo sa mga OFW na umalis na may pamilya at umuwing wala ng pamilya at baon pa sa utang? Ha! Wala na. Tapos na eh. Tapos na yun eh. Ano pa ba naman ang masasabi sa'yo? You have multiple options. Wala ka ng pamilya eh. Option 1, pwede kang bumalik sa pamilya mo. Ayusin mo. Baka sakali. Kung wala pang asawa, nagiwalay lang kayo. Baka sakali. Option 2, kunin mo mga anak mo. Trabaho ka ng trabaho dito sa Pilipinas. Tapos mag-ipon ka para you can save up for anything that you would want to do in the future. Option 3, you can always go back sa abroad. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga OFW, ayusin ninyo mga sarili ninyo. Bago ka mag-OFW, siguraduhin mo munang kaya mo yung tindi ng sakit ng puso at sakit ng kaluluwa. Ang sakit sa kaluluwa niyan. Yung iba kalala, sakit lang sa puso. Hindi, sakit ng kabuuan yan. Literal, magkakaroon ka talaga ng sakit. Lalo na yung mga nagmi-Middle East. Yung iba sa kanila, lalagas yung buhok kasi yung tubig mainit masyado. Yung iba naman sa kanila, yung mga kamay, durog pag umuwi ng Pilipinas. As in, bakbak na talaga yung mga kamay. Yung iba sa kanila, yung tindi ng lungkot doon, nagpapakapay. There's just too much hardship kapag nasa abroad ka. Tapos ang worst niyan, yung dahilan kung bakit ka nag-abroad para sa pamilya, pag uwi mo ng Pilipinas, wala ka ng pamilya. Malaki possibility niyan. Bakit? Kasi pag wala ang pusa, naglalaro mga daga. Alam mo mga magulang, paalala ko lang sa inyo, hindi nyo obligasyon na mag-abroad. It is a privilege that you are welcome to partake, pero it's not mandatory. Kasi may mga kumikita naman ng maayos dito sa Pilipinas kahit di nag-abroad eh. Ang kailangan mo, expertise. Wala ka kasing expertise, kaya hindi ka mabayaran sa halaga na gusto mong mabayaran ka. Wala ka expertise, hindi ka magaling sa kahit na anong bagay. Ngayon, paano ngayon magiging magaling sa kahit na anong bagay? Kung ano man yung ginagawa mo, galingan mo doon, dapat napopromote ka kung empleyado ka. Kung nagnenegosyo ka, galingan mo doon sa kung ano man ang ginagawa mo para sumasarap yung produkto o gumagaling ka doon sa ginagawa mo, mas marami ngayon ng customer. Kailangan mo ng expertise, dapat ikaw ang isa sa mga pinakamagagaling doon sa industriya kung saan ka nandun para mabayaran ka kung magkano man yung halaga mo. Ganon yung konsepto. Kasi ito problema eh. Kaya nagtsitsipag-tsagang mag-abroad, pera. Isa yan sa mga primary reason. Oh, sige, land of opportunities, bla bla. Ando na tayo, madadala mo yung pamilya mo sa abroad. Pero yung iba, hindi naman talaga yun ang dahilan kung ba't nag-abroad eh. Ang dahilan kung ba't nag-abroad just to get quick back. Mabilis ang pera. Bakit? Malaki pera sa abroad eh. Hindi ka naman mag-abroad kung parehas lang naman ang sweldo mo rito sa Pilipinas at saka sa abroad. That's stupidity. Ba't iiwan mo pa yung pamilya mo kung hindi ko ganoon rin lang naman ang sweldo? Parehas lang. Konti lang diferensya, 1,000, 2,000 lang. Para sa halagang 2,000, nag-abroad ka. Parehas lang naman ang sweldo rito, konti lang diferensya, 2,000. Hindi ganun. Ang karamihan dahilan dyan kung bakit nagsisipag abroad, dahil sa pera, diretsahan tayo. Malaki kasi sweldo sa abroad. Yung iba, nasisilaw sa pera. Silaw ka sa pera, o. Tingnan mo, wasak ang pamilya. Silaw ka sa pera, wasak ang pamilya. Diba, akala mo pera bumubuhay sa pamilya? Hindi, may buhay ang tao. Hiwalay sa hanap buhay yung buhay. Alam mo, Pilipinas, matuto ka. Ang dahilan kung ba't hindi ka nababayaran ng mahal kasi wala kang expertise, nagtsatsaga ka kasi sa minimum. Is that a bad thing? I don't think so. Pero kung nagrereklamo ka dahil sa baba ng sweldo rito sa Pilipinas, then it's about time, galingan mo sa ginagawa mo para mabayaran ka ng mahal. Hindi naman pwedeng yung basurang trabaho mo, babayaran ka ng mahal. Diba? That's stupidity. Kahit sinong employer, di magbabayad sa'yo ng mahal sa basurang klase ng trabaho. Ganon kasimple yun. Maging expert ka sa bagay na ginagawa mo. Dapat ikaw ang isa sa mga pinakamagagaling doon sa bagay na ginagawa mo. Ganon lang kasimple yun. Gusto mo mabayaran ng mahal. Puta, yung trabaho mo na magkarampot. Kaya din gawin ng kahit na sino. Ay sabi mo, mababa ang minimum sa Pilipinas. Mababa nga, minimum talaga. Pero ang tanong ko sa'yo, ba't nagtsatsaga ka dyan? May option ka naman eh, magpa-promote ka. May option ka rin namang magtinda. Pagkatapos ng trabaho mo, 8 oras ka nagtrabaho, magtinda ka muna kahit mga 2-3 oras na extra. Yun na nga ang punto eh, mababa na nga, wala ka pang gustong gawin bukod sa mababa ang sweldo. Gusto mo mag-abroad para yung bulok na klase ng trabaho mo, dadalhin mo ngayon sa ibang bansa, babayaran ka mahal. O tignan mo, pag uwi mo ng Pilipinas, wala ka ng pamilya. Alam mo, mas worse dyan, ngangat-ngating ka na sarili mong pamilya. Papuwersahin nilang maglabas ka ng pera kahit hindi pa tamang panahon. Gagawa sila ng malaki ang gastos dito. Tapos sa'yo ipapakargo. May utang si nanay, may ganito, may emergency, mapuputulan ng ilaw, pinapalaya sa ng bahay na sila naman yung nakatira. Magtataka ka, ano, nasa Pilipinas naman tayo, wala naman tayong ganyang mga problema. Nababayaran naman ang ilaw, ang tubig, ang renta, kinakapos, nangungutang sa kapitbahay. Pero noong mga panahon na yun, umuubra naman eh. Gasino lang naman ang 12,000 na sweldo mo rito sa Pilipinas eh. Kung gumagana naman, natitipid naman eh. Bakit nung mag-abroad, 20,000 ka na, hindi na kasya? 20,000 yung pera, hindi pa kasya. Tapos hindi ka kasama nila na gumagastos dito sa Pilipinas? Sila-sila lang yun. Technically, nabawasan pa sila ng gastos dahil wala ka rito eh. Bakit? 20,000 kulang. Tinatado ka na lang kasi ng pamilya mo, yun ang totoo. Para hindi ka taduin ng pamilya mo, dapat narito ka. Magkakasama kayo rito. Tungkol dun sa nawalan na ng ano, you have multiple options. Nag-abroad ka, umuwi ka ng Pilipinas, wala ka ng pamilya. You have multiple options. Pero ito, suggestion ko sa'yo, choose your battles wisely and choose your options properly.